former president, sir. On your account, sir, what really happened? I mean, syempre, may talagang, I think this is the maximum of the maximum tolerance na ipinakita nyo, sir, and you set an example for it. And even may mga ibang higher ranking din kayo na nandun, sir, na really, talagang maximum tolerance, you mentioned nga, sir, 12 hours. That's really, that's a long standoff. Di ba? I did my job within the bounds of the law. Binigay ko sa kanila ang lahat ng leeway. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him ride the plane. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned make him ride the plane. So yun ang objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan lang pasakay siya sa plane. Tama Alam ba? mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inutos sa piloto, malalaman ko ba yun? Di ba? Beyond my pay grade. Basta ang bottom line, arrestuhin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na eh. Tapos na ako dun eh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako ang nag-bread ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. Who issued the warrant? Kasi yun na sinasabi ng warrant, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahig ka ang ano niya? Eh, higang ICC ang warrant eh. Alam nga naman, dali mo siya sa... Oo. Pero Diba? Pero just, it's based on the Interpol. Interpol, that's the Interpol request. it's just not for you to say nung dun sa video. Hindi lang talaga ikaw say pwedeng manggaling kumbaga. Tama, sir? Kasi tinatanong ka nila, sir. Pero sinabi ko sa kanya, nung eventually, di ba, nung final namin, hindi nila inilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Oh. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw nila sabihin yun. Hindi nila ilalabas ng basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sir, Kasi sasabihin, sir, sinabi ko yun. If you remember the timeline between doon sa 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na talagang sabi ko, paparesahin na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo rito. Unang-una, ang sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sir, mga abogado kayo, hindi ako judge dito. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, madepensahan nyo, madesisyonan ng huwes. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Walang judge dito. That's just pure pamimilosopo na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di pagdating ng panahon naman na may ibang Pilipino naman ang mahuli, eh kahit na ako, di pwede ko rin i-invoke yun. Pakita mo ganito, pakita mo ganun. Wala namang judge habang hinihingi ko sa iyo yun. So yung pupersahin na kita pag hindi ka sumunod sa are you really ready to bodily carry? Eh, sinimulan ko na eh. Pinusasan ko na si E.S. Mijaldea eh. Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si E.S. Mijaldea, pinusasan ko ah. You place him under Oh yes. handcuff talaga. So alam nila na ganun mangyayari sa susunod. Seryoso na ako. Pinakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, iisa ang mangyayari rito. Sasakay ko ang presidente sa aeroplano kahit sino pa ang umarang. Ilang minuto na naka-handcuff si Midaldea? Madali lang naman yun. Nakita ko naman kasi Conche, medyo physically restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi niya kayang ilagay ang kamay niya sa likod, kaya hinandcuff ko siya sa harap. Sa harap pa. Sir, addressing din the elephant in the room, no, dun sa probably syempre after this one. Are you taking parang, sabihin na siyempre, presidente natin si BBM, but you know, may direct orders from you. I haven't talked to the president. Wala akong linya sa presidente natin. I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya para. And I don't think that the president will, it's proper for the president to talk to me dahil, unless na gusto niya, pero ako,
Beyond my wala sa protocol yun. Hindi ko... Maraming dadaanan, sir. hindi lang sa ganun. Hindi ako ganun ka-feelingero. But, sir, ikaw ang ground commander, diba? Dun Yes. sa Villamor. Ang nag-designate sa'yo, si Chief. Yes. So, si Chief, lahat ng nangyayari, alam niya. Of course. I have to report to my commander. Okay na ako, kuya. Kasi ang maganda yung ang sinasabi ng mga tao, yung cool ka lang nung... Yeah, Diba nagsabi si oo. Presidente na hindi mo ko madadala? Anong exact word niya? Over my dead body ba sinabi niya? Yung mga ganun. no? You have to kill me first, sabi You niya. have to kill me first, yan. Yun ang exact word. Sagot ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. It's not our intention. Wala tayong ganun. Klase namang mindset niya na patay na lang kaagad ang solusyon. Hindi ah. Kung ganun ang mindset nila, together with his enablers, pasensya na kayo, hindi ako kasali ron. Maraming solusyon, aside from patayan. Okay? Sir, ano mo kay Senat, natulad doon sa anak Katie na nakapagbitaw ng mga masasama. Ang mura ka, sir. Baka Two-star. talagang nakagano pa. Ayos lang yun. Part of the job o... I've seen worse. I've seen worse. Sa kapal ng... Kaya pumapal ang balat ko sanay na to sa mura And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course. It's, Natural. Pagbigyan na natin. Bata pa yung bata na yun. Marami pa siyang maiintindihan sa mundo pa na din ng panahon. So, nothing personal. Nothing personal. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Miguel Leye. Ano nangyari sa'yo? Arestado siya for... Going to pursue the case again? Arestado siya for 1829 for obstruction of justice, no? Pero well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Pero sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yun. Sige, paano na lang tayo? Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung anong nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Di sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat actually, we offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano. papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong eh. So, binigyan na namin kay former ES Mijaldea ang upuan. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ang kung sino ang choice niya. Hindi ah. Ang choice niya, ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi it would have been we would have been more comfortable kung sumama si Mrs. niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang nakakaalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, ang isang nurse, yung nurse niya mismo, personal nurse niya. Oo. At isang si Romy, yung kanyang pinaka-close in bodyguard. Yung si Romy, yung nakaitim na matangkad, na yung talagang humawak sa kanya. Kasi ayaw ka namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang request namin. Sundalo yun. So, he's a uniform personnel na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Huwag siya bumagsak and everything. So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Ang nag-volunteer nga si ES Mijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet eh. Hindi, ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun.
kasi sir, ano nung habang we're following the story, inisip namin na lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... 2-3 beses na nag-change ang manifest. Bakit, sir? Bakit na... Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo napakagulo nung gabi na yun, nung hindi lang napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun ha. Okay. Sir, ito... Hindi yan parang taxi na pag sumakay, hindi yan Grab na pag pindot-pindot mo lang, maya pagdating ng Grab, sakay ka na. Sir, Hindi So sir, itong nangyari kay former president is like magiging blueprint na to dun sa mga malalabasan pa ng warrant So, anong learning sir? And syempre, hindi naman kahit hindi ikaw sir yung matasked to do it, para maging, maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging mga 11 hours sir. So, anong mga parang keynotes mo sir or key points na pwede mong sabihin para to avoid such? Kasi this is the first time. We just stick with the law. Alam nila, mga abogado mga to, ang gagaling ng mga abogadong to, nag-lecturer ng mga to Isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapan kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko nga sa mga abogado doon, Chair, tagal-tagal ko ng pulis na nile-lecturean nyo. Ang tagal-tagal na rin akong nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nag-lecture kayo. At ang dami nababasa ko yan, sir, sa mga posters na ginagawa natin. Sa rights of the accused, na mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama pag walang papel na. And we oblige them As in, lumabas pa yung isang USEC Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpa-print dun sa airport, nakiusap para, ito. Sir, ground commander ka, you were the one who gave the order na huwag papasukin si Vice President. Why? Yes. Gabi na yung binigay na request na yun. No? At saka, for what? He is already in detention. He has lawyers within him. He has lawyers with him at that time. So what? Ba't kailangan pang dagdagan pa ang gulo? Ito nga ang tanong Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yun, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling except for a few na hindi pwede talaga. Diba? We bent over backwards. Hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat na accommodations ibinigay sa kanya. Sir, even na pagpunta dun sa binan niya, was that the original plan? Na dun sa dalhin? We planned it, yes. We planned it kasi yun ang nakita namin na hindi lang nearest. That is the most comfortable place in the airport. Because it is a place for the president while waiting for his flights. Nandun ang presidente, naghihintay. Ang upuan nga niya, upuan ng presidente, upuan ng BBM yun Sige nga. Anong accommodation pa? May mas maganda pa bang upuan kaysa sa upuan ng presidente? Sir, to wrap it up, to wrap it up sa part ko, sir. Sir, probably the last few message na nakalimutan ko itanong or... Yeah, address ko lang yun sa mga kasama kong mga pulis na may mga isa yan sa mga medyo contentious issue ngayon. May nag-resign na mabigat ang badge daw sa kanila. Itong sasabihin ko, pulis din ako. And very few people can say na they have more experience than me. Bakit? 54 na ako Nagsimula akong pulis 20. So I'm already in this job for 34 years. Okay? Yung mga nag-resign yan, sigurado ako, mas maiksi ang kanilang pagpupulis. Okay? Sa ngayon, ako naiintindihan ko mga yan, bata pa mga yan. Marami pa silang dapat matutunan. No? At yung sinasabi na mabigat dalhin ang badge dahil sumunod sa kung kani-kanino lang. No. We followed the law. We followed the orders. May nagsasabi dyan, I stand with PRRD. Yes.
I respect your opinion. Pero you took an oath. Anong sinabi ng oath? At pinamemorize nga yan yung Code of Professionalism. Di ba? Men who take up the profession of arms give up on their own free will and volition their right, na paraming rights ang give up namin para sa trabahong ito. What are those rights that we gave up when we took the oath as uniformed personnel? To say as we like, to dress as we like, to think. It takes but one order for us to do something and uproot us and bring us to another place. Yan ang trabaho ng uniformed personnel. Because without that, binigyan mo ako ng baril at wala yung pagtetemper na yon ng civil authorities over the uniformed services, anong mangyayari sa atin? Kaya nga, it is always the civilian authorities over the military and the uniformed personnel. And rarely na may military junta anywhere in the world, anywhere in history na nagsasaksi in governance. Di ba? Kaya wala eh. Hindi pwede talaga na military junta or uniformed services junta. Hindi pwede. Na yung uniformed personnel na may baril, yun ang magdidictate kung ano ang mangyayari. Hindi pwede yun. Because the laws will always be implemented by the persons in authority. Sino yun? Yung mga taong inelect ng taong bayan. Like the President of the Republic of the Philippines right now, with more than 31 million appointing authorities. Ako, ang appointing authority ko, iisa ang pirma. Yung presidente na yun. Pero siya, ang pumirma ng kanyang appointment papers, mahigit 31 million. Yun ang dapat masunod. Yun ang dapat pakinggan. Dahil ang 31 million na yun, ang nagbigay sa kanya ng mandato. Kami ay ahente lamang ng authority na yun. Kaya nga hindi ko kini-question ang authority ni Duterte na magbigay ng kung ano-anong mga order nung siya ang presidente. Sinunod din siya. Kaya nga nagkaganon eh. O yun, nireklamo nga lang siya ng ilan sa mga naging biktima ng mga order na yun. Ngayon, harapin niya, sagutin niya. Yun. Yun ang beauty of the law. So kung ako tamaan din, pagdating ng panahon, sagutin natin. But I would like to tell you very verily, never in any point of my career, I feel more comfortable in following orders than this administration. Because in this administration, everything and all the orders that I receive, I believe to be legal. Which I cannot say in the previous administration. Pasensya na sila. What do you think, Tigdanog Video?